inside of you. Let's do greatness with love. Unleash it in the greatness of His love. Transformation that you can have, coming from God above. Welcome to the greatness hub. Welcome to the greatness hub. Takot, depresyon at pangamba ay pilit na tinatago sa ating sarili. Kaibigan, ang buhay ay hindi isang daan na tinakdang hirap at pasakit. Ito ay isang daan na nagbibigay sa atin ng maraming pagkakataon na para matagumpayan ng anumang suliranin sa ating buhay. You don't need to say then that you are under treatment, na you're not something to cure something in yourself, no, but to survive. Every hour and seconds dapat you need to think how to do to survive. If you feel anxious, if you feel this sadness or supreme sadness towards to depression, yun, kailan talaga magkaroon ng depression dun eh. Yung pinagdadaanan mo, no? Marami na rin dumaan dyan, pero nagtagumpay sila. Bakit? Dahil hindi sila pinabayaan ng Panginoon. When we go through depression or any other hard time in life, we need God to be near us and help us. But sometimes it seems like He's not there when we go through the hardest things. It's hard to find comfort in the midst of depression. Lagi lang natin tandaan yung promise niya. Join me to my program, Your Friend Online Don't Be Sad, every Sunday from 1 o'clock to 2 o'clock in the afternoon. Only here at the Greatness Hub online channel. This is your host, Coach Jericho Ibanez, the cool coach of the soul. Okay. Yes, isa naman po mapagpalang araw po ng linggo. Ito po ang inyong host, Coach Jericho Ibanez, or known as the Cool Coach of the Soul. At welcome po sa The Greatness Hub online channel. Yan. So, yes, maraming salamat po at inyo po muli akong dadamayan, no? O sasamahan sa loob ng isang oras sa magandang talakayan sa ating magandang programa pong ito, no? At last time pala, sa last episode po natin is all about na ina-invite natin mga taga-US po sa Las Vegas, si Master Bailey. He's more about the physiological approach, how to cope up or manage with stress and anxiety. Also related to sa depression din, no? Ito nga yung Tai Chi as a moving meditation. Now ito naman ngayon, papasukan naman tayo sa spiritual naman, no? Sa spiritual well-being naman. At ano ba yung pangako, no, ni Christ, our great Redeemer, our great Savior, regarding, no, sa ating topic o sa konsepto na ating programa sa Your Friend Online, which is about stress, anxiety, and depression. Yan. At ang kagandahan po nito, meron po tayong magandang mga kasama, no, ating mga kasama po ngayon marami na rin siyang mga patulungan, no, at naimbitahan sa mga ganitong klaseng talakayan, no, lalo sa albawa sa mga conflict and crisis management. Yan. Of course, isa po siyang pari, no, isa po siyang resident priest sa Christ the King. Yan. Ayun, so okay, so wala na pong paligoy-ligoy pa. Yes. Atin na pong papasukin ng ating special guest po, no, sa oras po itong sa araw po ito. Walang iba po kundi si Father Gilbert Villena. Hello, Father Gilbert, pasok na po sila. My online daddy! My online daddy! Ayun.
Good afternoon po sa ating lahat, no? Sa lahat mga viewers natin, listeners, followers sa Greatness Hub, no? Ni Kuya Jericho, Dr. Jericho. So, ngayon pag-uusapan nga natin yung mensahe sa atin ng Diyos when we are tired, when we are anxious, when we are so much we carry all the stress in life, no? Dahil si Jesus din mismo, ganun din ang kanyang nararanasan din, lalo na sa Ebanghelyo nating araw na to. Kung titingnan niyo yung Gospel today, so this Sunday actually, na hindi na nga sila makakain, hindi na sila makapagpahinga dahil sa daming trabaho nila sa Ebanghelyo natin ngayon. Yes, no, oo nga po, Father, no? Ngayon ko lang imagine why you are telling that, no, or make some story about the Bible. O nga, no, that time is Christ is in a human form, God in human form, also experiencing this kind of stress and anxiety, depression din. Pati yung mga apostles, kasi nga sabi nyo, busy sila sa walang humpay ng pagbibigay nila ng kanilang missionary work, kung baga nga. But before we proceed po, Father Gilbert, sa ating pong masugid na tagapanood at taga-subaybay po ng palabas na Your Friend Online, don't be sad. Yan. Kung kayo po may mga suggestion, opinion, or reaction, or comments, or tanong po, yan. Don't hesitate po na message lang po kayo dyan sa chat box po natin. Yan. At kakayanin po namin, no, sa abot tayong mga with Father Gilbert, masagot po yung mga tanong at masis po din po kayo. Okay, so thank you rin po sa lahat po ng tagapanood namin. Yan, Father Gilbert, patiin nyo rin po sila later kung sino po yung mga ating mga followers po dyan sa probinsya natin. By the way, Father Gilbert, saan po kayo naka-assign ngayon? Anong parokya po? Actually, nasa medyo bulubundoking lugar ako ngayon, no? Dito po ako sa Christ the King Parish, bilang isang resident priest dito nag-a-assist ng parokya dito sa Christ the King Parish sa Tungao, no? It's the last barangay going to Agusan del Sur, but it's part of Butuan City. So ayun. Yan, nandito ko dito sa bulubundoking lugar from the city life at it's very opposite. Well, anyway, Father, thank you so much po muli, no, sa inyong pong pag-unlak sa aking invitasyon para maging special guest po sa oras po sa araw po ito. At regards po at amin pong pinapabot ang aming pagbati sa taga-Butuan po. Hope you are still we praying that you are always in good health, always stay safe and healthy. Yan po, from Manila po. Yan. Go ahead, Father, regarding po sa ating at kwento po ninyo kanina about dun sa na-experience ni Christ and the Apostle by itself. Yung maraming kwento, no, sa Jesus sa Ebanghelyo na with all napaka-busy din yung manunubos natin, tagapagligtas. He was the Messiah at that time. So he was so very busy with his apostles. Kanya kasama yung mga apostoles niya sa pagpunta sa iba't ibang lugar, no? Lalo na sa pagpapagaling sa mga may sakit, proclamation of the gospel, yung when he started the ministry. So minsan nga dahil sa dami ng tao, maraming mga taong pumupunta sa kanya at hindi na sila makakain nga, no? Sabi nga ng Ebanghelyo natin ngayong araw na to ng linggo, today is the gospel today is Mark chapter 6 verse 30 to 34. Ay yung linggo na ito, napaka-busy ni Jesus, no? Hindi na makakain yung mga tao, pati yung mga apostles. So he instructed his apostles to go to a deserted place, so para sa isang makapag-relax sila, makapagpahinga. So sabi nga niya dito, the apostles gathered around Jesus and told him all that he had done and taught. He said to them, "Come away to a deserted place, all by yourselves, and rest a while." Rest a while. Magpahinga naman kayo. So yun yung sinasabi niya.
So, laging sinasabi yan ni Jesus, ginagawa ni Jesus yan, na pag sa daming trabaho, daming ministry na ginagawa niya, he would go to a deserted place, to a mountain, to a forest, para makapagpahinga at makapagpanalangin. So, I think sa buhay din natin, sa buhay natin, ang daming mga challenges, Kuya Dr. Jericho, di ba? Ang daming challenges sa buhay natin ngayon. Lalo ng panahon nitong pandemic, no? Totoo nga, Father. Daming nai-stress. Kahit nga dito sa probinsya kami, stressful din kasi nag-iisip ka ano bang darating na bukas, ano bang darating sa susunod na mga araw. Lalo na pumutok itong Delta variant dito sa Mindanao ngayon, malapit lang sa amin. Itong Delta variant, although sabihin natin kasi local transmission na Opo. So nakakabahala at magkapag-iisip ka ng talaga na ano bang gagawin, maraming tao na hindi pa na-vaccine, ano bang gagawin ko sa buhay. So daming mga stress talaga, stressors ngayon sa buhay. Marami ngayon na walang trabaho, so maraming gusto magtrabaho pero walang pagkakataon na magtrabaho. So grabing stress ngayon sa buhay. Sobra, Father, no? Ramdam ko yan It's a company namin Company namin, baka by this August, September, ma-put out na yung account at baka ang status namin by floating. So talagang kahit US account po siya, na-apekto talaga yung economic. Di ba? Kaya walang katapusan na Ngayon ang Indonesia na overtake na niya yung India. So malapit lang sa Indonesia. So this is the challenges now. Ito yung mga stress na nararamdaman natin at hinaharap pa natin. But we go back to Jesus again, no? Yung yung buhay niya sa mundo, hinarap niya lahat ng klaseng stress. Hinarap niya lahat ng klaseng challenge sa buhay. Kaya nga, maganda pagnilayan natin yan, no? Itong linggo na ito, dahil nga si Jesus mismo ang nagsabi sa kanyang mga apostoles sa linggong ito, magpahinga naman kayo. Magpagpahinga naman tayo. But Jesus would always point out kung siya ay nagpapahinga, he would always connect to the Father, meaning to God. Dahil siya ay anak ng Diyos, he would always connect to the Father. Kahit siya ay Diyos, pero he would connect to the Father, the source of strength, the source of wisdom, the source of grace, the source of energy. Pag tayo ay hindi connected na sa sarili natin, ganun din. If we are not disconnected to the source of inspiration, to the source of life, to the source of our energy, ganun, talagang na-overwhelm tayo sa stress sa buhay. Kaya nga, yun nga sinabi ni Jesus, no? The Gospel of Matthew, no? Chapter 11. Magandang pagnilayan yan. Magandang pagnalayan natin yan. Okay? Sinabi niya, no, in the Gospel of Matthew, may sinabi siya maganda in chapter 11, verse 28 to 30. No? Sinabi niya, "Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light." Napakaganda yan na salita ni Jesus na sa ating lahat. Pag tayo ay inaharap natin ng maraming mga pagsubok sa buhay, I think, of course, sa psychological aspect naman, kailangan tayo mag-refocus, di ba? Yung self-consciousness, self-knowledge, no? Ito naman ay yung self-knowledge natin dito ay yung source natin sa buhay. Yung pagpapahalaga natin sa ating buhay. Pagpapahalaga uli doon sa pag-reconnect uli natin doon sa what is the meaning of life is all about, no? Ano ba yung kahulugan sa buhay natin ngayon, no? At pupunta tayo sa patutunguhan natin, yung Diyos, na may likha ng lahat ng mga ito.
And we have to remember all the problems, all the stress, all the challenges, difficulties are normal yan sa buhay. Bahagi ng buhay yan, no? Habang tayo ay nabubuhay sa mundo, talagang haharapin natin ang lahat ng mga ito. But only with the exemption, ano, yung naramdaman natin ngayon na talagang mahirap, yung pandemya. Napakahirap talaga yung pandemic talaga. So, kakaibang stress ang nararamdaman natin ngayon. Kahit tayo ay nasa bahay lang, tumataba tayo kasi ang stressor natin talaga. Kung ang refrigerator, na-stress din yan sa atin. Bukas yun. Di ba? Kuryente. Ano yun, no? Gano'n sa bahay lahat eh. Nakaka-stress din yun. Kung makapagsalita pa ang refrigerator, nako, sasabihin sa'yo, ay, taka, huwag pahinga ka muna dyan sa kakakain, di ba? So, gano'n, napapunta tayo doon. That's very true. Kaya nga importante sa atin yung panalangin, no? How to balance in life, or yung physical exercises natin, yung pagpapalawis, yung breathing natin, yung of course yung prayer life natin, huwag natin kalimutan. Ito yung sinabi sa atin ni Jesus Christ, no? Sa linggong ito, sinabi nga niya, magpahinga din kayo. Magpahinga din tayo, no? Kahit nga daming trabaho, pero magpahinga pa rin tayo kahit konti, no? Hindi lang puro trabaho tayo, hindi lang puro problema tayo. Papahingain din natin ang ating pag-iisip. Papahingain din natin ang ating mga kaluluwa. Kaya ako minsan, alam mo, yung para bawas stress ako dito sa probinsya, sa totoo lang. Although, the environment is very good, no? Of course, yung pag-iisip naman, hindi nawawala yung mind, yung thinking natin sa ngayon nangyayari. You will be stressed also. Kaya pag-gising ko sa umaga, pag nagising ako ng 5 o'clock, I have to make kasi may fat bike ako eh. Meron akong fat bike. Nakita ko nga, Father, yung mga activities nila sa Facebook, sa YouTube. Grabe, no? Parang spiritual and physical strength talaga. Yung aspeto lang ang pinakikita na yung balance. No? Pero most of the time, nagbabike ako. Kasi ako, ako eh. Pag na-stress ako, kumakain talaga. Kain minsan, napapainom nga, di ba? I have to admit that, no? Lalo na dito sa probinsya na talagang kung saan-saan may misa, mapapakain ka talaga sa mga area, sa mga chapels, sa mga bahay, imbitasyon. So, I have to manage it, no? So, balikan natin si Jesus. Sinabi niya, "Come to me, all you are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you, and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy, and my burden is light." Kaya importante po mga kapatid, yung sinabi ni Jesus, "Come to me and learn from me, for I am gentle and humble." Importante yung listening, yung makikinig tayo sa kanyang kalooban. At ano ba yung kalooban ng Diyos ay yung pagmamahal, no? Pagbibigay ng importansya ng pagmamahal sa ating sarili, pagmamahal sa ating pamilya, sa mga kapatid. We have to cherish that relationship within the family. Find meaning on it, no? Find meaning within your family, with yourself, with your friends. So, humble in heart, and you will find rest out for your souls. So, talagang nakita natin si Jesus, no? And nasa screen natin ngayon. Pupunta siya sa Mount Olives, sa mga mountains, no? Kasi para magpanalangin talaga. Kung pupunta ka talaga sa Israel, maraming mga mountains doon na yung maganda yung mga landscape nila doon. So you will understand Jesus would go to the forest, to the olives, to the para magpahinga, huminga ng malalim, at to reconnect to the Father. No, kasi siya is both man and divine. Nakakaramdam din siya ng pagod, katulad natin, no? Because as an incarnate, no, yung mayroong laman katulad natin,
nakakaramdam din siya ng gutom Yes. at pagod sa buhay. But to regain his strength and energy is to reconnect to the Father at to reconnect to God. So yun nga ang ano natin. Kahit sa mga yoga, no? Kahit sa mga practice of breathing, we have to reconnect to ourselves, no? To the source of life, no? To the source of life, to the breathing that we have. So ganun din po talaga sa ating Panginoong Jesus. Pero mas maganda itong sinabi ni Jesus, for my yoke is easy and my burden is light. Ano what is that yoke is easy and burden is light? It is an opening of our heart and mind to the Spirit. To the Spirit. So next na ano natin, screen siya. Ayun, mayroon sinabi ni si Paul, no? Si Apostle Paul to the Philippians. Sinabi niya, no? Kasi in the early churches at that time, of course, the people, the early churches, the early Christians, they have also encountered many challenges and problems in their communities and families. Kasi sinabi niya, when he wrote this one to the Philippians, do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication, with your thanksgiving, let your requests be made known to God. Kaya tayo pag may mga problema sa buhay, huwag tayong matakot na makipagkwentuhan sa Diyos. At minsan, kadalasan din, ang Diyos ay nakipagkwentuhan sa pamamagitan ng sa karanasan natin, sa kalikasan, no? By just listening to the whisper, to the gentle breeze, to the wind, to the waves, sa kalikasan natin, sa ating kapwa, sa mga kaibigan natin. God is extending His message to us, giving His message to us through to our environment, to the community, especially through the Word of God in the Bible. So, do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication. With thanksgiving, let your requests be made to God. Kung tayo ay may mga pangangailangan sa buhay ngayon, alam ko, marami na i-stress kasi wala ng pera ngayon. Na-stress ka ba, Doc? Dahil wala ng pera. Yung mga walang ayuda, no, Father? Na-stress din. Actually, sa totoo lang, nakaka-stress yan. Kasi, una, intindihan ko naman sa Manila, grabe yun. Oo. Ang taas ng cost of living dyan, di ba? Opo. Nagtaas din yung mga bilihin, no? Yung marami, politics. Nakaka-stress din politics. Dapat daming tuunang pansin, no? Yung mga, grabe na nga yung bangayan sa politics. Hindi na parang nakikita kayo madumi na. Masyado na. Yung corrupted heart nila, no, Father? Okay, dapat maging talaga ang mga tao ngayon. Anyway, malapit ang election. We must be wise voters talaga, no? Huwag na magpaloko sa mga politiko na yan. Yun na lang, oo. Huwag nang sa mga partido-partido. But kailangan maging critical na tayo sa panahon ngayon. Yes. Kaya nga sabi ko, prayers and guidance and wisdom from God, no? He will kaya help nga, us. Kaya nga, sabi nga, balikan natin yung sitwasyon din sa Manila. Pagdating na ng katapusan, nandiyan yung mga bilsa Meralco, bilsa Maynila, bilsa internet, bilsa cellphone, whatsoever, no? Ang daming darating, pero yun nga, kung pag walang trabaho, talaga rental, COVID. Insurance, sasakyan, ako. Tuition. Yes. Yung cost of living, grabe, naiisip ko yun. Kaya nga sabi ko nga, minsan dito sa probinsya, sinasabi ko doon sa mga tao, alam mo, kahit sa simpleng buhay natin, at least, nararamdaman natin na kasama natin ang Diyos sa panahon ngayon ng pandemya. At least may makakain ka din sa paglabas mo sa bahay. O, di ba? Yung preskong hangin, hindi ka naman problema. Tama, oo. Simple living lang talaga. Yun nga eh.
Kaya nga sabi ko, kung mayroon man tayong mga pangangailangan sa buhay, so do not be anxious about it. But in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your request be made to known to God. Hingin mo yan sa Diyos. Dahil ang Diyos ay nandyan. With our actions, with our cooperation, ibibigay yan sa atin ng Panginoon. Yan ang salita sa atin. Kasi dami ng problema sa atin pag-usapin na ng pera eh. Pag-usapin na gusto ko tayong yumaman sa panahon ngayon, wag muna. Kasi alam naman natin, pandemya ngayon. So, ang sa atin ngayon, paano tayo mag-survive nito? Survival talaga, Father, no? So, mag-survive tayo sa ganito. Kasi we are still very far from being sabi natin normal life. So, take us another year or 2 years. Baka bago magka-normal ulit, may mga bagong variant pa. Ang hirap, Diyos ko. Kaya nga sabi ko, do not be anxious about anything. But sa akin naman is, let us reconnect ourselves. Kaya nga maganda sa akin na nandito ako sa probinsya at least. Yung nga sabi ko, this is our only luxury in life. The nature, the environment. Pagkatapos ng mga schedules, so, wala kami may swimming pool dito na maayos. Wala naman talaga. Di punta na lang sa sa ilog. Di ba? Maligo sa ilog. Masarap. Diba? Malamig, fresh. Fresh lahat. Oo. Masarap sa ilog, di ba? May kwentuhan at saka kung mayroon namang yung pwedeng ihaw mo na isda, okay na. Oo, no? So, solve ng buhay. So yun nga yung live simply in life, find meaning in your life. Ganun din sa buhay natin. Okay, next natin, Dr. Jerry. Ayan. Sabi din ni Prophet Isaiah, actually, sa panahon kasi, nung panahon na yan, ang dami din mga stress ng mga tao, mas lalo na nung unang panahon, di ba? Panahon ng mga Israelita, panahon ng mga, kasi nung panahon na talaga, kung gera talaga, di ba? Oo. Ngayon, nagtatalo pa rin yung dalawang. Sabi na ni Prophet Isaiah, say to those who have an anxious heart, be strong. Fear not. Behold, your God will come with vengeance, with a recompense, and God, He will come and save you. Kaya nga, importante talaga yung pananampalataya. Let us be challenged of hope and strength to others. Ito yung sinabi ni Prophet Isaiah, no? Alam mo, may isang kwento in the book of Kings, yung si Prophet Elijah. Ikukwento ko lang to sa'yo, sa mga viewers natin. Yung si Prophet Elijah, nung panahon, pinahabol siya ni King Ahab. Na-stress na siya sa buhay, takot na siya. Kasi mag-isa na lang siya ang propeta nung panahon, kasi yung lahat ng mga propeta, halos na yung mga kasamahan, yung mga propeta, pinatay na. So mag-isa na lang siya. Sabi niya, ako na lang spokesperson mo, Lord, no? Balit salita. Kaya nga, naglakbay siya for 40 days and 40 nights. Sa kanyang paglalakbay sa disyerto, talagang nararamdaman niya yung gutom at pagod. Kaya napahiga siya. Kaya may anghel na pumunta sa kanya at binigyan siya ng pagkain at tubig. No? At nung nasustain na niya yung strength niya, napunta na siya at he arrived in Mount Zion, at sinabi niya at sinumbong niya lahat kay Lord yung anong nangyayari sa kanyang bayan, sa mga taong gusto siyang patayin. So nung napunta siya doon sa bundok na yon, dumaan yung earthquake, yung malakas na hangin, yung kidlat. But sa katapusan mayroong gentle breeze na yung whisper na dumaan. And then the sound said, yung isang tinig na narinig niya, "What are you doing here, Elijah?" So sabi na, doon sa encounter na yun, makikita natin na
sa buhay ni Prophet Elijah. He Mhm. faced all those difficulties in life. Pero yun nga, he want to be reconnected to the Lord always. Mm. Para magkaroon siya ng lakas sa buhay. Ganon din ang mensahe sa atin ngayon, no? Sa panahon na tayo ay nangangailangan ng tulong. Although alam naman natin na pag yung depression kasi mental health issue naman talaga yan, no? Mm. Ako, I would say, kailangan talaga tingnan din sa mga scientifico yung mga ganon. Hindi lang puro puro prayer. Mayroon yung scientific din na approach dyan. Mm. Pero una sa lahat, titingnan din natin na mayroon ding aspeto ng spiritual crisis ang tao sa panahon na siya ay namumroblema. Lalo na kung panahon na walang maagapay sa kanya. He will not find hope anymore. Importante yung sitwasyon na magtuturo sa atin. Lalo na yung source of the word of God that will strengthen us in our life, lalo sa panahon na yun. So say those who have an anxious heart, be strong, fear not. Behold, your God will come with vengeance, with the recompense of God. He will come and save you. Yun. Okay, next, Doc Jai, kung mayroon pa ba tayo dyan, makikita natin na verses. Ayan. Maganda itong verse din ito ni Paul, no? The letter of Paul to the 2 Corinthians. Sinabi niya, for the sake of Christ, then I am content with weaknesses, insults, hardships, persecutions, and calamities. For when I am weak, then I am strong. Grabe, no? For when I am weak, then I am strong. Grabe yung pananampalataya talaga ni Apostle Paul. Kung ako, parang ako yung kahinaan ko, mas lalong lalakas ako, parang ganon. Sa kahinaan. Sa kahinaan nakikita ko yung lakas, di ba? Parang ganon. Kahinaan, no? So, it is Christ himself, no? It is Christ who, tingnan mo si Jesus nung siya ipinako sa krus. Yes. Humina nga siya, pero grabe yung lakas at yung strength na harapin yung ganong sacrifice because he was connected to the Father. Yes. So, yung grasya. Di ba yung adrenaline mismo, di ba? Pag nandiyan yung adrenaline natin sa buhay. Mm-hmm. So, pag may mga problema tayo, so lumalabas yung adrenaline natin. Mas lalo na kung mayroon tayong malalim na pananampalataya sa Panginoon. So, ito yung talagang mga mensahe sa atin. Ito yung mensahe sa atin sa panahon ngayon. Itong panahon ng pandemya, yung panahon ng mga challenges natin sa panahon ngayon. And maraming calamities, no, na hinaharap natin. Alam mo, sa Germany ngayon, alam mo, first world country yung mga yan. Pero, tingnan mo, na sila ng flash flood. 100 na yung patay doon. So, Apo. Climate change natin, iba na rin. Grabe yung, the stress of, lalo na sa Metro Manila, pag init talaga, pag ulan, grabe din talaga ang baha. So, nakaka-stress yung ganitong mga bagay din. The climate change, the political arena, the pandemic, the economic crisis that we have, it all affects ourselves. How do we look at life? How do we look at ourselves? How do we look at others? So, kaya ang magandang pagnilayan natin mga kapatid sa panahon ngayon ay challenge natin, binabalik tayo sa Panginoon. Challenge sa atin ng Diyos sa Ebanghelyo. Reconnect. Going to the source. At maraming practice dyan. Breathing, prayer, listening to the music, at kung may pagkakataon man, pumunta man lang dyan sa lugar na mayroon tayo, no? Sa garden, sa farm. So, breathe deeply. Reconnect to God, to your God. So, yan, Doc Jericho, so baka mayroon kayong ibang idea din o comment? Ayun. So, ang siguro dito, Father, no,
ang nakita ko dito, siguro parang takeaways ko na rin to, yung what I've learned, no, from the verses and what you explained earlier about this topic, no, na the bottom line here is about na once you have this kind of being feel anxious or stressed or depressed in times of troubles nga, kumbaga, you always acknowledge God. You need to always to reconnect God at the moment you feel that kind of boredomness or loneliness, sadness in your life, because of course also the Bible says, diba, sabi naman, I am the way, the truth, and the life. So doon pa lang how powerful si God para makatulong din sa iyo, no? Sabi nga, 'di ba, kung ikaw ay nawawala sa direksyon, no? Sabi niyo po kanina is about you need to find somewhere else, an outlet, no? That's kind of an outlet, let's say a meditative way, no? Do some meditations or meditation prayers, no, listening to music or Christian songs or anything, no, that will help you to calm your mind and your heart and your souls. That could also help us to avoid, no, yung ating paligid na maiingay, kasi masyadong maingay sa paligid talaga natin. It also gives us stress in our ears, no? And through that meditation, it gives you a way to give you a mindfulness. Yan. Yes. With, straight to God, reconnect God sincerely with the powerful prayer talaga. Kahit ano man talaga pagsubok, ito nga, kami nga, kahit makailan lang, syempre, we need, parang income. But, kasi wala rin akong work because of the skeletal schedule. But we have this, prayer faith mo talaga, susubukin ka eh. Yes. Suddenly, there's a miracle, Father. Totoo. Oh, yes. Karoon ng ayuda. Karoon ng ayuda yung mother ko pambili ng kanyang gamot. Oh, diba? Diba? So there's a miracle. God will find ways talaga na to look upon your troubles, your problems in life, no? Just talaga wag mo lang bababali or putulin yung faith mo kay God. And you need to also do work to fight something else. Kasi faith without work is dead. Yeah, that's true. So, isa ding magandang din na sa atin, no? Alam mo, may isang study din, no? Actually, no, actually nabasa ko rin sa verywellmind.com, no? Yung by Elizabeth, no? Isang article yata na sinulat mo is Elizabeth Scott MS, no? Sabi niya sa helping others can increase happiness and reduce stress. So, ibig sabihin, doing charity also in the midst of pandemic can help us reduce our stress. True. Because it will help us find meaning in life, no? Kita natin yung iba na mas naghihirap pa sa atin. Kung meron naman tayong kunting kakayahan sa buhay, so it will help us reduce stress. Lalo na sa pag nakikita natin yung mga kapatid natin mas nangangailangan, they will smile by just receiving 1 kilo of rice or whatsoever, no, na pwedeng ibigay natin. Sabi nga, according to annual survey from the American Psychological Association, stress is an all too common experience. So, what's more, many people feel stress beyond their coping abilities. Yung iba, meron ng mga family stress because of obligation, overwork, frustrated, and burnout. Yung iba, meron ng mga experience ng how to reduce the stress, yoga, meditations. But there's something different to reduce also our stress. Yung doing charitable work during this time. Ako, yan ang ginagawa ko actually nung panahon na nandiyan ako sa Manila. Actually nawawala yung stress ko pag nai-release ko yung mga ideas ko, yung mga initiatives ko para magbigay doon sa mga tao sa lansangan. Kaya sabi nga sa study dito, you don't need to be wealthy or have tons of free time to give and receive. The benefits of altruism, even a small gesture like holding the door for a stranger,
has the potential to reduce stress. So, yan. Share what you can to the people. So, ano bang pwede natin? Lalo na ngayon, no? Nauso yung community pantry. So, you can volunteer there. Mag-repack man lang. Yeah, that somehow will help us reduce our stress during this time. Basta mag-iingat lang tayo kasi nandiyan pa yung virus. So, yun nga ang ano natin ngayon. It's helping others. No? Ganun din si Jesus. No? In the Word of God is teaching us, reminding us all these things about hardships, difficulties, weaknesses in life. Amen. Kaya sabi nga ni Paul, when I am weak, then I am strong. Di ba? Yan ang sinabi sa atin ng ng salita ng Diyos, no? At mismo ni Jesus. Amen. So, yan, Dr. Jericho, no? Ang galing, at least naipakita natin sa ating mga televiewers, sa ating mga masugid na taga-subaybay ng Your Friend Online, Don't Be Sad. Yung yung nasasabi sa Bible is yung about the stress and anxiety and depression from the Word of God, from only the authority book, which is the Scriptures by itself, no? Na God give us promise, and also from the apostle by themselves, no, na we need to strengthen not only your physical but also your spiritual aspect of your life, and reconnect God, no? Ano man yan na kalagayan mo ngayon, isipin mo na lang, di ba, yung mga taong mga walang putulang kamay, putulang paa, pero nagtatrabaho pa rin, nagbibigay pa rin ng mga motivational speaking, di ba? Kumbaga tayo sa buhay natin, minsan ito na tayo sa bahay natin, reklamo pa tayo. Sana yun, natin yung divert natin yung mind natin sa ganon. Ayun. So, Father, this is a prayer for stress also that you sent us. And yes, ito, pag meron pa bang mga questions? So, before we end, ito yung ipi-prayer po natin. So, paano naman, Father? Wala naman po. Opo. So, sige, bago pa tayo mag-end, Father, mag-ano lang po muna ako, commercial lang po muna ako. Okay po. Okay. Yes po, sa ating mga televiewers and atin sa mga avid fans po ng Your Friend Online, Don't Be Sad. Ayan po. So after my show po, i-follow po sa show po ni Brother Rex, Coach Rex, sa palabas po niya na Kabuhayan Natin. And also from 6 p.m. to 7 p.m., Let's Talk About Love by Master Coach Team and Coach Cardos at 7 to 8 p.m. Ang show po niya is God's Divine Prescription, and also Coach Mary sa kanyang show po ng hindi ko nakita sa script ko yan, The Beauty Talks yan. So ayan po yung ating sabihin natin mga Sundays best ng The Greatest Hub. Yes, continue pa rin po yung ating promo sa iHelp, no? So if you want to learn about life coaching and mastering all kinds of certification na courses natin,
from 1.5 no naging 300 na lang sa 3 courses po siya, bundle po siya. So meron tayong live session at saka self-paced study. As well as yan, kung gusto niyo po dito na ito po certificate completion po ito, no? Wala po itong masyadong requirements, it's only that you give testimonial, no? 399 lang po. May 12 management online talks na kayo. You will learn lot of certifications, certificate in stress management, productivity, family relationships, up to spiritual management yan. So ako na-take ko na po yung stress management and conflict and crisis management. Napakaganda po ng mga programa po yan. And as well as if you want to be our lifetime sponsors and or to subscribe all the shows of the Great Sub, yan. Ito po yung mga packages po natin. From $299, meron tayong 1,400. Yan po, kung kayo po ay gusto nyo pong mag-sponsors or i-advertise ang inyong business o inyong product and services po. Ayan po ay lifetime na po siya. Then, if you want also to be one of franchise or be your own online school, yan. So, ito, continuous pa rin ating mga franchise. Mura na po siya sa 60, naging 8,000 na po siya. Yeah, so local franchise po siya. And also we have this international. So I help po, we have already 4,000 plus na po. All over the world na po. Marami tayong ibang bansa na rin na certified as a life coach. Yan. So as one of the Mobile City franchise director po ng iHelp, so akin po na franchise po ang aking Bacoor City. Yan, sa mga taga Bacoor po dyan, if you plan to enroll sa iHelp, yan po ang aking contact number, 0949-9745054, or email me for more further inquiries and concerns. Yan po. Then, marami tayong mga testimonial mula sa The Greatest Hub. Yan, with also the help of Father Gilbert. Ayun po. So, Father Gilbert, thank you so much po talaga sa inyong patience, sa inyong pong time, despite of your busy days, no? Pinaundakan niyo po ang aking invitasyon sa Your Friend Online, Don't Be Sad. So, ayun po, ano po kaya ang pwede lang i-mensahin na lang po sa ating mga mamayan ng Pilipino? Ayun, Doc Jericho, no, sa ating mga viewers ngayon, sa gitna ng pandemya, ang daming mga challenges natin, ang daming stress sa buhay, marami tayong hinaharap, but God is inviting us always to be anchored with our faith in Him, to God. At saka, huwag tayong lumayo sa Kanya. May mga Bible naman tayo, magbasa tayo lagi. Pagkatapos, spend time with silence and prayer. Meditations. Meron naman tayong mga candle dyan. Ito yung mga tips lang doon na ibibigay ko. Meron naman tayong mga scented candle na mga anti-stress habang tayo nag-ano ng music, no? Marami naman sa YouTube yung mga relaxing music, yung prayer, then just read the Bible, then open your hearts, your mind, mga silent. Scented, ano nga, Father, no? Yung mga candles. Yan. Yung mga scented candle yan. Nakakatulong yan sa atin. No? Nakakatulong yan sa atin ng pag-ano ng stress natin. So, yun. Wag lang yung katol ha, dahil katol. Oo, mahirap naman. Mahirap ba yun? Baka ibang trans na mangyayari sa inyo. Pagkaiba na ba yung ano? So, yung bathing ba? Maliligo, yan. To refresh you, yan. And of course, drink water, exercise, yan. Yes. And have enough sleep. Kasi sleep deprivation, delikado po yun. Yun. Huwag lang masyadong uminom, no? Have a cup of wine, and that's good, no? Oh, yes. So, that will also help us reduce our stress. Huwag lang yung, na pagkatapos ng isang baso, 2 baso, 3 baso. So, kasi pagkatapos yung kakain ka, and stress na naman yun. Oo, tama. Stress sa bulsa. So yun nga, we have to be strong in the midst of our weakness, difficulties, insults, hardships during this time. As Jesus said, take my yoke, or my yoke na ibibigay ko sa inyo ay hindi mabigat, napakagaan lang. And learn from me. So yun nga, you have to learn from Jesus. So listen with listening heart, with humble heart. So ngayon, ipapanalangin po natin ito. At mga kapatid ngayon,
Actually, nakuha ko rin ito sa atin sa ginugugol ko rin ito. And this is a beautiful prayer for all of us. And in silence, let us pray. Ayan. So, sabayan po niyo ako, Doc. Doc Jericho. Dear Lord. Dear Lord, Ayan. You know that the difficult things I am dealing with you with. You know my mind, my mind, my mind won't let me stop thinking about everything. everything. I feel stressed and so unsettled. I am worried about what is going to happen. Please take my burdens and the what ifs from me. Help me to focus my thoughts on you and not worry about what could happen. Please help me to take one day at a time. Please lead and guide me and take control of the situation. Please give me your wisdom and fill me with your peace. In the name of Jesus, I ask these things. Amen. Amen. Good afternoon, good day, and good Sunday, everyone. Ayun. Okay. Thank you so much, Father Gilbert ulit, no? Katapos ng thank you. Ayun. At sa inyong time, pumuli. Ayun. So yun po, Father Gilbert, may gusto po kayong batiin or i-promote or i-commercial po sa mga activities po nila, sa church po nila, or anything else po? Actually, ngayon ay hinihintay ko lang yung donation from Metro Manila, yung personal protective equipment, yung PPE sa isang kaibigan, no? To be distributed to RHU, to the different rural health worker hospitals. Lalo na nandito ngayon ang Delta variant ngayon sa Mindanao, at malapit lang, at ini-secure kami. So, sa lahat naman gustong mag-donate, so ini-contact Dr. Jericho sa gusto mag-donate, na lalo na sa mga PPE, face mask. Yan ang mga kailangan ko dito. So, yung mga personal hygiene. Lalo na we have to fight this pandemic, this Delta variant now that is happening in kasi alam ko marami pa yan dito talaga nangyayari dito ngayon. Opo. Kasi may local transmission na. So, we have to be extra careful, vigilant during this time. So, yan yung aking message at panawag. At maraming salamat sa inyong pakikinig. Ayun. Okay. Yes. So, ayun po, no? At muli po sa ating mga masugid na taga-subaybay po sa The Greatest Hub online channel at pati sa Your Friend Online, Don't Be Sad. Ayan. So, in behalf of The Greatest Hub, we'd like to thank the presence and also the time, the precious time of Father Gilbert you joined with me for this episode about what Jesus said when we are weary and stressed in life. Yan, with Father Gilbert Caliena po. Yan, so hanggang sa muli po at sa ating mga kapatid at kaibigan po dyan at sa ating mga viewers right now, thank you so much po sa inyong pagsubaybay at sinamahan niyo po muli ako sa loob ng isang oras. At yes, so don't forget po, no? So this is the road show of transformation and success. Yan, so for July and August to, no? Napakagandang programa to, naka-compilation na po itong mga special guests natin to from spiritual, physiological, from the mind and body and spirit. Yan, pagkasama-samahin natin to fight the stress, any stressors or stress. Mga kapatid, no, kapit lang po tayo. Kahit konting liwanag lang talaga, kakapitan lang natin, makakaahon din tayo sa ating naranasang pandemya po ngayon. Okay. So muli po, ako'y pinagpapaalam. This is your host, Coach Jericho Ibanez from Your Friend Online, Don't Be Sad, mula sa The Greatest Hub online channel at The Greatest Hub. Together, let's discover, develop, and dominate our greatness within us. There's greatness in life.
There's greatness inside of you. Let's do greatness with love. Unleash it in the greatness of His love. Transformation that you can have, coming from God above. Welcome to the greatness hub. Welcome to the